Hi everyone! I hope you're having a lovely day. I am Rebecca Norbay Silva, your real estate salesperson, and welcome to my channel. Today, nandito ako ulit ngayon sa Solana, Zaragoza Subdivision, which is located sa Barangay Sapalibutad, Angeles City, Pampanga, para bigyan kayo ng updated video ng Miranda Model Unit. The Miranda Model Unit is one of the 7 models ng Solana, Zaragoza. I think isa to sa pinakamalaking model ng Solana, Zaragoza. It has a minimum lot area of 184 square meters and a floor area of 187 square meters. Ganun siya kalaki. And the price is, sasabihin natin mamaya, bandang end ng video. It has 4 bedrooms and 3 toilet and bathroom. So yan, wag na natin patagalin, simulan na natin. Start tayo dito sa facade. Meron siyang around 3 to 5 meters, I think 5 meters na setback sa harap. So kung mahilig kayo magtanim ng plants or magpa-landscape, very nice tong idea na bigyan ng landscape, no? Tapos mention ko lang, ganito yung kanyang itsura. Massive yung window na kanilang ginamit. Gumamit sila dito ng 4 panels sliding glass window and another 4 panels dun sa taas with medyo pa-curve na glass sa taas. Tapos naka-grills din siya sa taas. Mapapansin nyo din, naka-wall tile cladding siya, which is a very good idea to lessen yung ating mga maintenance expense. So hindi mo na kailangan ipapaint yung part na may tiles. So punta tayo dito sa kabilang side, dito sa kanilang garage or carport. So dito sa part na to, kasya yung dalawang vehicle. Tapos may roofing na rin yung ating car garage. So yan, gumamit din sila dito ng outdoor lamp para makita mo yung iyong mga sasakyan kapag gabi. Tapos dito din sa part na to, naka-wall tile cladding din. And meron siyang 2 electrical outlets sa side na to, which is very good yung idea na to ha, na may naka-wall tile cladding. Moving on this side, meron tayong mga around 1.5 square meters na setback. So, mention ko lang na hindi siya naka-concrete dito sa flooring natin. So, this part, nandito yung ating lanay area. Gumamit sila dito ng 2 panel sliding glass door with screen. Mamaya, i-emphasize natin yan. Tapos, dito sa area na to, meron na siyang faucet. Tingnan natin kung may tubig. Wala. Meron na siyang faucet. Perfect to kapag gusto mo dito yung labahan mo. Tapos, dito sa side na to, mention ko lang, Miranda Model Unit is a single attached model or single attached yung kanyang design. Why? Dahil dito. Tapos, nandito yung ating back door or access door. Mamaya mas may emphasize natin. So, gumamit sila dito ng steel door, lever type door handle, and steel door jamb. Wala siyang elevation sa part na to, no? So, yun yung outdoor space ng Miranda model. So, check naman natin yung kanilang loob. So, itong part na to yung ating main entrance. Pero bago tayo pumasok, i-mention ko lang pala na naka-concrete na yung ating flooring for carport. Tapos, elevated din siya ng 5 to 7 inches. Naka-tiles na rin siya. Main door is steel door, pero may design siya dito sa harap. Steel door jump and lever type door handle. For example, kung nakukulangan ka dito sa security ng door na to, pwede ka pa magpalagay ng another security. Pero upon turnover na po yun. So, tara, pasok tayo sa loob. So, pagpasok sa loob, napansin ko na napaka-ideal ng kanyang design, ng layout ng Miranda model. So, pagpasok mo, nandito kagad yung iyong living area. Kasya yung 4-seater sofa and another 2 dito. May space pa sa likod. Tapos, mention ko lang pala yung ating height. Siguro mga nasa 9 feet yung kanyang floor to ceiling. Tapos, yung ating flooring, 60 by 60 centimeters dimension. Gumamit sila dito ng floor tiles. Plain lang siya, walang design. And, ito yung sinasabi natin kanina sa facade na 4 panels yung kanilang window. Pero since sliding lang siya, kapag gusto mo siyang i-open, yung dalawang panel lang yung mai-open mo. With screen na po yan lahat. Tapos another din dito, window dito, and another window dito. Sa part lang na to yung massive, yung malaki. Tapos meron din siyang nakaabang na electrical outlet para sa air conditioning unit. Tapos, check ko lang kung merong mga outlets pa dito sa side na to. So, merong 2 dito sa likod ng sofa na to and another 2 doon. Pwede ka din maglagay ng side table. Tapos, may space pa siya dito sa ilalim ng staircase. So, ito yung kanilang staircase. Mamaya emphasize natin yan. Pero, for now, punta muna tayo dito sa ating dining area. So, very malawak, spacious talaga yung kanilang dining area. So, dito sa model house, gumamit sila ng 6-seaters dining table. Pero, alam nyo ba, kasya pa siya hanggang 10 to 12. Kasi nga,
ang lawak pa. Tapos, dito yung ating lanay area na may screen na rin. So, kung may party kayo, may event sa bahay nyo, pwede nyo i-extend dito sa labas. Tapos, hanapin ko lang yung kanilang 2 electrical outlets dito. Nag-prepare lang sila dito ng side table. Yun yung kanilang dining area. So, very spacious, very good siya. Perfect siya for big families. Tapos, dito tayo sa part na to. Meron siya dito maliit na parang bar countertop. Tapos, yung kanilang kitchen is pa-U-shape siya. Yung ginamit pala nilang countertop dito ay tiles din siya, 60 by 60 ceramic tiles. Nag-glossy yung kanyang design. Parang may tubig na medyo brown saka orange yung ginamit na color. Tapos, meron din siyang backsplash tiles. Perfect to para mas madaling linisin kapag may talsek ng mga mantika, ganyan, pag nagluluto tayo, mas madali siyang linisin kapag may tiles dito sa part na yan. Tapos, i-mention ko lang, kitchen cabinet, tapos may shelves siya dito sa baba. Tapos dito puro shelves lang. May 2 electrical outlet dito kapag maglalagay kayo ng mga rice cooker, mga appliances nyo na pwedeng gamitan ng power or ng electricity. Tapos yung kanilang hugasan ay double stainless steel sink. Very good yung kanilang brand. Tapos single faucet. Tapos, another pa dito ng mga cabinets. Tapos, may shelf dito. Tapos, dito pala, included na tong 2-burner built-in cooktop with range hood na din siya. Tapos, base cabinet natin. Tingnan natin kung ilang panels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, madami ka nang pwedeng ma-stock dyan or mailagay dyan. Tapos, bago ako mag-move dito sa room dito, mention ko lang, dito, I think yung perfect space for refrigerator. Kasi meron siyang electrical outlet dito na isa. Tapos, move lang ako dito sa kabilang room. Medyo elevated yung dyan sa kitchen. Dito sa room, I think, pwede yung gawing pantry. Pwede nyo rin dito patirahin kung may mga kasama kayo sa bahay. Kasya naman yung single size. Tapos, may 2 electrical outlet dito. Tapos, another 2 electrical outlet dito. For laundry area, may nakaabang na rin na faucet. May drain na din dito just in case na may tubig. Tapos, dito din. Ito talaga pala yung place for laundry area. Kasi may faucet din sila dito. Tapos, may sink din. Tapos, may space pa more for storage area. Tapos, ito yung ating back door access door kanina. Ito yung reason bakit siya naging single attached because of this bedroom. Tapos, punta na tayo sa first bedroom dito sa ground floor. So, from kitchen, dito sa part na to, yung ating first bedroom. Pero sorry, bago ko pala ipakita sa inyo yung first bedroom, check muna natin yung kanilang first toilet and bathroom. So, ano nga bang kasama kapag ito turn over? Included itong wall hang lavatory, water closet, yung kanilang door ay wood door, tapos doorknob yung kanilang door type, tissue holder included din, soap holder, and naka-wall tile cladding na rin. Meron na rin telephone type shower with faucet. May drain dito sa shower area and dito sa toilet area. Meron din siyang window dito sa bandang shower area, owning type window which serve as our air vent dito sa toilet and bathroom. So, ganun lang siya kasimple yung toilet and bathroom. And syempre, check natin yung kanilang first bedroom dito sa Miranda model. Mapapansin nyo, napakalawak, di ba? So, gumamit sila dito ng double size na bed frame. Pwede siya hanggang queen size pa. Tapos, maglagay ka ng cabinet dito sa area na to. Tapos, table dun sa area na yun. Possible. Dito naman, very good yung air circulation kasi yung dalawang wall, meron siyang window. So, lahat ng window dito, except for toilet and bathroom na window, gumamit sila ng 2-panel sliding glass window. Yan yung itsura ng first bedroom. Meron din siyang electrical outlet dito for air conditioning unit. So, okay itong Miranda model kung for example, may parents kayo or mga senior citizen na gusto nilang yung bedroom nila nandito sa ground floor. So, perfect itong Miranda model unit. Mamaya sasabihin ko kung magkano yung price. So, akit na tayo sa second floor. Mention ko lang itong space na to sa baba to ng staircase. Meron siyang storage area sa baba. Tapos bago tayo umakyat, meron din tayong wood handrail. Still yung kanilang railing. Dark brown yung kanilang ginamit. Same color sa kanilang stair step na wood. Tara, akit tayo. So, going dito sa second floor, napansin ko kaagad na sa staircase nila, walang exact window na nakalagay. Pero, may malaking space dito
na nag-emit ng natural light. So, kahit walang window dun sa staircase, na susuffice naman itong part nito. So, ito, yung frontage na overlooking yung ating frontage. Meron siyang grill, so don't worry, kahit pwedeng i-open doon, meron siyang grills. Tapos, dito sa side na to, meron 2 panel sliding glass window din. Tapos, hinahanap ko lang kung saan yung mga electrical outlets. So, meron 2 dito and another 2 on this side. Pwede din kayo maglagay ng television dito. Gawin yung family room, entertainment room. Very, very malaki, malawak. Tapos, dito from staircase, akyat tayo. Dito sa may right side natin, makikita natin kaagad yung ating common toilet and bathroom. So, medyo kakaiba yung kanyang itsura, no? Kasi may glass enclosure siya dito sa model house. So, dito yung shower area, may pedestal lavatory, tapos nandito yung ating water closet, so separate siya. Tapos, may tissue holder din. And dun sa shower area, tignan natin. Yan. Sa shower area, may soap holder, may telephone type shower, and faucet din. May drainage. Very nice yung design ng common toilet and bathroom nila dito. Tapos, punta tayo sa first bedroom, which is on my left side. Malawak yung second bedroom. Mention ko lang, may 4 electrical outlets dito. 2 dito and another 2 doon. So, dalawang side ng wall, may bintana, may electrical outlet din for air conditioning unit. Kasha yung double size na bed frame. Ang lawak niya eh. Yan o. Yun. So, pwede ka din magpalagay ng cabinet and bedside table. Tapos, punta tayo sa third bedroom. So, ito yung third bedroom. Actually, mas malaking second bedroom na pinasok natin. Dinesign lang nila dito na parang nursery, no? Nursery room. Pero yon, mention ko lang, meron din ba siyang, ayan, meron siyang electrical outlet doon. Siguro mas okay dito kapag window type lang yung aircon. Tapos dito, to electrical outlet. And let me check kung meron pa bang ibang outlet. Ayun, may 2 electrical outlet din dito. Kasya yung single size na bed frame with enough space pa. Mas madami pang space for cabinet and table. And syempre, last but not the least, yung ating master bedroom. So, this is the master bedroom. Ayan. O, diba? Yung master bedroom, spacious din siya. So, gumamit sila dito ng king size na bed frame. I think this is king size na bed frame. Tapos may 2 electrical outlet dito. May electrical outlet din doon for air conditioning unit. Tapos may window dito and may sliding door doon na tagusan ng ating balcony. Pero bago tayo pumasok dyan, emphasize ko lang na meron tayong built-in cabinet dito sa side na to. Yan. So meron tayong 4 na panel, sabitan ng damit, and then mga shelves and drawers. Tapos, another storage pa sa taas. Tapos, meron din silang ensuite bathroom. Mas malaki and mas maganda. So, gumamit sila ng pedestal, lavatory, water closet, soap holder. Meron din palang 2 electrical outlet doon. So, kung gusto mo mag-charge, magpatuyo ng hair blower, pwede. May electrical outlet doon for water heater. Telephone type shower with faucet. May drain dito and another drain doon. Meron din siyang tissue holder dito. Provided na yan kapag ito turn over. And dito din, pwede ka maglagay ng sofa. Tapos may 2 electrical outlet din doon. And syempre, last but not the least, yung ating balcony area. Ito yung kanilang balcony area. So, siguro around mga 3 to 5 meters yung lapad niya. Tapos mga nasa 1 meter or less than 1 meter yung kanyang width. So, kung gusto mong mag-muni-muni lang, mag-chill lang, pwede dito. So, doon nagtatapos yung ating full house tour. Balik tayo ulit sa facade. So, bago mag-end yung aking full house tour, gusto ko lamang pong i-mention ang advantages of having a property dito sa Solana, Zaragoza, Angeles City, Pampanga. So this property, ang landmark po na malapit dito ay NLEX Angeles Exit, Marquee Mall, Landers, Toyota Angeles, and other major establishments. Meron din mga hospitals na malapit dito sa area. Ang mga amenities na available dito sa Solana, Zaragoza, meron silang swimming pool, basketball court, children's parks and playground. Meron silang clubhouse and 24/7 security. Lahat ng mga gates nila dito ay may mga security guards and nagro-roving din sila around sa subdivision. So, very secured yung place. And kung naghahanap ka ng safe place para sa family mo, this property or subdivision is perfect for your needs.
Also, mention ko na rin pala ang price ng property nito as of October 2024 ay 7,224,000 and pwede ka magpa-reserve ng unit as low as 50,000 pesos. Don't worry kasi yung 50,000 na reservation fee ay deductible naman siya sa total contract price. 20% yung down payment and the rest is pwede mo na nating utangin, whether bank financing, in-house financing, or Pag-ibig financing. And if you are interested na kumuha ng property dito and you want to know more details bukod sa mga sinabi ko, please feel free to reach out sa aking mga account na nakikita nyo dito sa screen. You may message me sa aking phone numbers, Viber, Telegram, WhatsApp, and Facebook Messenger. Once again, maraming salamat sa panonood. Have a nice day, everyone!